Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po niyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin niya sa may-ari, 'Pinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad, natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya na sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. At kanyang sinabi, "Kunin niyo, ito ang aking katawan." Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan po ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang banal na Eucharistia na siyang pinakapuso ng ating pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang katawan at dugo ng Panginoon na ibinibigay niya sa ating sarili para pag-isahin tayo. Pag-isahin tayo sa Kanya at pag-isahin din tayo sa bawat isa. Sa araw-araw at lalong higit yan sa pagsisimba natin sa tuwing araw ng linggo, ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo na yan ang dapat magdulot ng buhay at bumuo sa bawat isa sa atin. Nga lamang po sa pagkakataon na ito, ang katawan at dugo na yan ng Panginoon na binabahagi sa atin, nabubuhay sa atin, na siyang dapat din na magbuo at bumuhay sa atin ay masusubok o nasusubok. Dahil ang katawan at dugo na yan na bumubuhay sa atin, hindi lang sa atin bumubuhay. Yan din na nagbubuklod sa atin bilang mag-anak, bilang mga templo ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na yung buhay natin, inaayon natin sa Panginoon. At sa gawin ng mundo, merong mga lifestyle na salungat sa pagbuo na yan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Lalong higit tayo bilang mistiko na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At marahil alam niyo na po yan. Yan ang nakaabang na pagsasabatas ng diborsyo. Marahil muli sasabihin ng iba,
Ayan na naman yung simbahan, nangingialam na naman. Huwag na nangingialam sa mga ganyang mga bagay. Alam niyo po, mali po yung kaisipan na yun. Hindi po nagsasalita ang simbahan, at ang simbahan hindi po kami lang na mga pari o obispo. Kasi ang simbahan po tayo. Ang mga bagay po na ito, hindi po ito pangingialam, kundi may kinalaman talaga sa buhay natin. Dahil ang mga bagay na ito ay salungat sa aral ng ating pananampalataya. Kaya nga inanyayahan po namin kayo na pagnilayan. Sa halip na sabihin mo lang na mali, kasi sasabihin ng iba, yan na naman, sarado na yung isip. Pagnilayan po natin, tingnan natin, ano nga ba talaga ang inaaral ng banal na kasulatan tungkol dito? Ano nga bang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo? At ano nga ba yung pwedeng maging epekto nito sa ating pananampalataya at buhay? Hayaan niyo pong basahin ko ang bahagi ng sulat ng ating obispo kasama ang kapulungan ng ating kaparian at mga laiko na nag-aanyaya sa atin sa linggo na ito para pagnilayan natin ang bagay na ito tungkol sa diborsyo. Ang pahayag po na ito ng ating diocese ay pinamagatan na pananagutan ang pagmamahal. Ano po ilang bahagi at babasahin ko po sa inyo para mapagnilayan natin. Ang una, sinasabi po dito, ang pag-ibig ay pananagutan. Sinabi kay San Juan, Kapitulo 13, isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa huling hapunan, inihayag ni Jesus ang walang hanggang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng katawan at dugo para pagsaluhan. Subalit ang pagmamahal na ito ay pananagutan din. Kaya nga iniutos niya na magbahalan tayo kung paano niya tayo minamahal. Sa natatangi at matingkad na pamamaraan, ang pag-ibig na ito'y nais ng Panginoon na masalamin sa pagmamahalan ng mga mag-asawa. Kaya nga kung paanong ibinigay niya ng buo ang sarili niya sa lahat, gayon din ang inaasahang wagas na pag-ibig ng mga mag-asawa. Kaya bilang simbahan, pananagutan nito na ipahayag at isabuhay ang pag-ibig ni Jesus. Kaugnay nito, pinahahayag ng ating obispo, ng sangguniang kaparian, ng sangguniang laiko ng ating diocese, ang kapaninindigan tungkol sa usapin ng diborsyo. Noong ika-22 ng Mayo, taong kasalukuyan, pinasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapahulot ng pahintulot ng diborsyo sa ating bansa. Bagamat hindi pa ganap na naisa sa batas, mainam na pagnilayan nating mabuti kung ano nga bang maaaring maging dulot nito sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanan. Sa pakikilakbay ng simbahan sa mga bata at kabataan, sa mga mag-asawa at pamilya, saksi ito sa katotohanang wala namang perpektong pamilya. Ba't hindi ito ang pinagdaraanan ng mga biktima ng karahasan, ng pang-aabuso sa tahanan? Malawak rin ang karanasan nito sa pag-agapay sa mga mag-asawang hindi nagkakasundo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya naman, ang pagmamalasakit ng simbahan ay para sa buong pamilya at hindi lamang sa isang kasapi nito. Sa usaping diborsyo, hindi lang ang mag-asawa ang apektado, kundi pati ang mga anak. Sa pagtugon ng simbahan sa usaping ito, isinasaalang-alang dapat ang pag-ibig para sa lahat.
Ang mga batas at pangangalaga sa kapakanan ng mag-asawa at pamilya. Ang pag-ibig ay pananagutan. Ang mga mag-asawa ay dapat umulat sa mga responsibilidad na kaakibat ng kanilang pagpapasya na magsasama hanggang kamatayan nang sila ay ikasal. Kung may kakulangan man o paglabag sa sinumpaang kasunduan sa kasal, kapwa ipinagtatanggol din ng batas ang karapatang pantao ng bawat kasapi ng pamilya. Sa katunayan, maraming mga batas ang umiiral sa ating bansa na tumutugon sa mga nakikitang suliranin ng mga mag-asawa at pamilya. Sa Family Code of the Philippines, pinahihintulutan ang annulment o legal separation. Maaari itong amyendahan at gawing mas madali at abot kaya ang annulment. Pinangangalagaan din ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang kapakanan ng mga bata at kababaihan at pinapanagot ang gumawa ng karahasan kahit pa ito'y isang kapamilya rin. Ang mga batas na ito ay naaayon sa mga turo ng simbahan na kung sakaling mayroong karahasan sa tahanan o anumang mabigat na kadahilanan, maaring maghiwalay ang mag-asawa bagamat hindi nasisira ang tipan ng kasal. Bukod dito, ang simbahan din mismo ay may pamamaraan upang malaman kung mayroon pa ba talagang bisa ang kasal sa ilang sitwasyon. Kaya nga sa pagdideklara ng nullity, pinapahayag na walang bisa ang naging kasal sapagkat walang kakayanan ng isa o dalawang partido na pumasok sa isang makabuluhang tipan. Ang pangatlo po, si Jesus at ang simbahan, katuwang ng bawat mag-asawa at pamilya. Alam ng Panginoong Hesus ang mga suliranin ng mag-asawa at pamilya na makatagpo niya ang isang Samaritana sa balon na may kinakasamang hindi niya asawa. At nung iharap sa kanya ang isang babaeng nahuling nakikiapid, pinadama niya ang kanyang pagmamahal. Subalit, hinikayat niyang talikuran ng kasalanan at magbagong buhay. Kaya naman bilang simbahan, sa pagmamalasakit sa mga mag-asawa at pamilya, hindi kailangan makompromiso ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pag-unawa at paninindigan namin ay walang pinag-iba. Sa sagot ni Jesus sa Pariseo nagtanong tungkol sa diborsyo, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ni Moises ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nanlikain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. At dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At nagbabala pa ang ating Panginoon. Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa o mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalon niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nangangalon niya rin. Panghuli po, mga masasamang epekto ng diborsyo sa lipunan. Ang pagbabawal ni Jesus sa diborsyo ay nagmula sa kanyang malawak at malalim na kaalaman. Hindi lang sa lipunan, kundi sa puso ng tao.
Sinasabi ng mga nagsusulong ng diborsyo na ito'y nagbibigay lang ng kalayaan para sa may gusto o may pangangailangan. Ngunit hindi man lamang ang may gusto at nangangailangan ng apektado nito. Ang mga anak na maiiwan sa hiwalayan, sila ba'y may kalayaang pumili? Ang mga babaeng ayaw sanang humiwalay sa asawa, ngunit napilitan lang dahil ang kanilang mister ay nakahanap ng iba, sila ba'y may kalayaan ding pumili? Ang matrimonyo ay sadyang ginawang matatag ng batas ng Diyos at ng tao sapagkat ito ang pundasyon ng pamilya at ng lipunan. Ayon sa ating saligang batas, marriage is an inviolable social institution. Is the foundation of the family and shall be protected by the state. Philippine Constitution po yan. Ang diborsyo ay salungat sa layuning ito sapagkat pinarurupok nitong kalooban ng mag-asawa sa kanilang pagtitipan. Sa simula pa lang, ang sinumpaan ng bawat isa'y may bahid na ng pag-aalinlangan. Kaya sa kanilang buhay mag-asawa, anumang dahilan ng alitan ay mas madaling sisiklab sa hiwalayan. Sapagkat kabilang sa dahilan ng diborsyo ay yung sinasabing irreconcilable differences. Paano kung magkasundo kayo na hindi na talaga kayo nagkakasundo? Na sa aktual na pangyayari ay maaaring magsimula sa kung ano-anong dahilan. Mga ilang bagay po ito na dapat nating pag-isipan at pagnilayan. Sa kasalukuyan, 2 lang pong kongresista yung tumanggi at yung iba ay nandun na may isa nag-abstain, tas yung iba naman ay nag-co-sponsor pa. Sa mga susunod pong linggo, patuloy nating pagninilayan ng bagay na yan at ginaganyak po namin kayo na pagnilayan upang sa gayon makapahayag tayo ng ating kaisipan tungkol sa bagay na ito. Kahit papaano kung makakapag-tipon po tayo ng pirma, masabi natin sa mga kinatawan natin na ito yung kaisipan natin. Kasi di naman tayo tinanong. Gayunpaman, ano man na maging pasya nila, ang mahalaga po, maliwanag sa atin na ang diborsyo, kahit ito po ay maging batas, hindi ito opsyon para sa isang Katoliko. Na kung sakali na mangyari ang ganyang bagay, ang opsyon na yan ay opsyon pa din na mali at salungat sa turo ni Kristo. Kung pabalikan po natin, tama na mayroong mga mag-anak na nahaharap sa ganitong mga sitwasyon. May mga ibang batas na mga ngalaga para po doon. Hindi yung batas ng diborsyo. Sasabihin nila, tayo na lang sa buong mundong wala. Para ba sinasabi, kaya siguro tayo baliktad yung pagtakbo ng buhay. Hindi po totoo yun. Maraming mga dayuhan, nag-aasawa sila ng mga Pilipina. Pag tinanong nyo, bakit sila yung nagkatuluyan? Because they know that Filipino women are faithful. Kung titingnan natin yung mga bansa na sasabihin natin, nandyan lahat yung diborsyo. Marami tayong mga kamag-anak, kaibigan, nag-a-abroad. Tanungin mo sila, ba't sila nasa ibang bansa? Trabaho. Gusto nilang kumita ng pera para sa pamilya nila. Pero tanungin mo, kung pagtanda mo, gusto mo dyan na lang? Marami sa kanila sasabihin pa din, uwi ako Pilipinas. Bakit?
malungkot din eh. Anong pinagmumula ng kasiyahan ng tao? Ang pamilya. Kaya ang dapat po talaga nating gawain, palakasin natin yung ating pamilya. Ihanda talaga natin yung ating mga kabataan. Kababalikan niyo po yung sabi ng Panginoon, nilikha sila lalaki at babae. Napakahalaga ng paggalang ng mag-asawa sa bawat isa. Sa diborsyo, para bang ang dali-dali na lang yan. Gaya ng sa diborsyo sa mga Hudyo. Kaya nga tinuwid ng Panginoon yun eh. Yung lalaki, pwede niyang hiwalayan yung asawa niya, bigyan lang niya ng kasulatan. Anong dahilan? Nasunog yung ulam kaninang umaga. Hindi ko nagustuhan yung inihain. Pwede. Basta binigay niya. Yung lalaki. Yung babae hindi pwede magreklamo pag batugan yung asawa. Ano sabi ng Panginoon? Hindi yan. Dahil sa katigasan ng inyong puso. Yung Tagalog po natin kulang eh. Katigasan ng ulo. Sa English, because of the hardness of your hearts. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong nanay, tatay, anak. Kaya nga, dinadaan ko sa biro po yan, hindi ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, alam mo? Sabihin sa katabi nyo, alam mo? Matagal na kitang pinagtitiisan. Di ba? Pag tinanong nyo si St. Paul, anong pag-ibig? Ang sagot ni St. Paul, isang chapter, 1 Corinthians 13, isang chapter po yun. At sa sangkatutak na description ni St. Paul, ano sasabihin niyang unang-una? Love is patient. Ang pag-ibig ay matyaga. Na minsan, nalala ko may isang anak nagkukwento. Sabi niya, minsan nagmumukmok yung nanay niya. Sabi niya, ayoko na. Nabubwisit na ako dyan sa ama mo na yan. Hihiwalayan ko na yan. Bakit ba sa dinami-rami ng mga pinakasalang ko eh, nanligaw sa akin, yan pa yung pinakasalang ko. Sabi doon ng mami niya, nagmumukmok kasi nagtalo, nagtampo, ganyan. Sawang-sawa na ako, lagi na lang kami nagtatalo. Hiwalayan ko na yan. Siya naman nakikinig. Naobserbahan lang niya. Sige, nagbe-ventilate yung nanay. Kinabukasan, nagsasalita uli yung nanay. Sabi naman ng nanay, alam mo, mabait naman din pala yung tatay mo. Kasi pagkaraan na nagtampo siya, sinuyo-suyo siya. Hindi naman po talaga perfecto eh. Kung yung ang kaibigan, wala kang kasulatan. Kumisa inaaway ka. Kumisa nagkakagalit kayo. Kumisa sumasama loob mo. Kumisa sinabi mo, hindi na kita kaibigan. Pero pagkaraan na ilang panahon, kayo pa rin. Kahit magkakontra yung isip nyo, magkaibigan pa din kayo. Eh bakit? Kasi nandun yung pag-ibig. Lalong-lalo na kung nandun nyo sa relasyon ng mag-asawa. Kaya po, yan yung napakahalaga na palakasin natin. Ang kabanalan ng mag-anak, ng mag-asawa, yan yung daan patungo sa higit na pag-ibig. Yun yung pagiging ganap. Kailan ka mag-aasawa? Paano mo ihahanda yung mga bata sa pag-aasawa? Ang turo ng batas, responsible parenthood. O, ano yung tinuro? Contraceptives. Kaya ang dami nating teenage pregnancies. Kasi isip ng mga tao, basta gumagamit ako ng contraceptives, safe. Hindi lang ako ligtas sa sakit, ligtas din ako sa pagkakaroon ng anak na hindi naman totoo. Sabi ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang bahay ng kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya nga napakahalaga pinapayo sa mga bata, anak, pag ikaw ay umiibig at tumitibot na yung puto mo, diba? Kung minsan
Nung kabataan po natin, ayun na naman, Father, sasabihin niyo nung araw. Yun naman talaga nung araw eh. Nung araw, pagka high school, nandyan, titibok yung puso mo, o first year college ka. Pagsasabihan ka ng magulang, hoy, 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 asikasuhin mo muna yung pag-aaral mo bago yan. Hindi ka mabubuhay dyan. Magtapos ka sa pag-aaral. At pag nakatapos ka sa pag-aaral, may trabaho ka, gusto mong bumukod, mag-asawa ka, bahala ka sa buhay mo. Walang problema doon. Pero hanggat hindi mo pa kayang tumindig, mag-aral kang mabuti. Kaya ako nalala ko po noon, nung time nung araw, 15 po ako, tapos na ako high school. Pagtuntun ng college, seryoso ka na sa buhay. Bakit? Kasi kung ano yung pag-aaralan mo sa 4 na taon, yun na yung kabubuhay mo. Pagkaraan ng college, 18, 19, pwede ka na mag-asawa. Basta tapos ka, meron kang matatag na buhay. Ganun yung kaisipan. Ngayon, ibang-iba po talaga yung panahon. Kaya nga, pag tinatanong po ako ng estudyante, Father, kailan po kaya dapat o pwedeng mag-asawa? Ang sagot ko, simple lang. Pag kaya mong bumuhay ng 3 katulad mo, magkano baon mo, pag kaya mong kitain yan sa isang araw, kasi asawa mo, saka yung anak mo, saka ikaw. Akala kasi na iba, ganun-ganun lang eh. Umaasa ka sa baon. Palibasa yung mga magulang nasa abroad na trabaho. Kaya mahalaga pong ihanda natin. At higit sa lahat, ang laki ng epekto po nito sa pamilya. Kung yung mag-asawa nasa ibang bansa, nagtatrabaho para kumita. Ang laki ng epekto sa pamilya. Lalong-lalo na pag magkahiwalay. Minsan may mga estudyante po ko, ipapatawag. Pagagalitan ko, may nagawang maling bagay, marireport po sa akin. Pagkaraan, tatanungin ko, nasa nanay mo, nasa tatay mo. Di ba tinuturo sa iyo sa bahay yan? Pagkaraan, mabubuntong hininga po ko. Bakit? Walang nanay, walang tatay, nasa ibang bansa. Noong araw, nahihiya pa pag pipill up, bablangkuhin yung tatay. Alam mo na hiwalay, solo parent. Pag tinanong ko po yung bata, mahihiya pa siyang sabihin sa una. Ngayon, hindi na po eh. May bata ako tinanong, ilang kayong magkakapatid? Ang sagot po sa akin, saan po? Kasi yung nanay niya humiwalay, nag-asawa na iba. Nagkaroon ng anak, may iba siyang kapatid. Yung tatay niya dumalawa pa. Hindi lang isa, 2 pa o 3. Kaya doon po sa isa, tapos doon pa po sa isa. Sa ngayon nakatira. Nakatira po siya doon sa yaya. Kasi yun yung nag-alaga na lang sa kanya. Ang tumutusto sa kanya, hindi yung nanay, hindi yung tatay, yung lola. Pero hanga po ako doon sa bata kasi natisuran ko lang graduate nung kinakausap ko. Kasi hindi mo malalaman na ganun yung sitwasyon niya. Dahil yung yaya na lola na nun din, na nag-alaga sa kanya, inilapit siya sa Diyos. Talagang tinaguyod yung pag-aaral niya, dinala siya sa Catholic school, pinalaki para magabayan. Kaya doon makita niyo po yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Sana po patuloy nating pagnilayan kasi ang laki na magiging epekto talaga nito pagdating sa buhay at pananaw sa buhay ng maraming pamilya natin. Sa susunod pong linggo ay maaaring magbigay po kami sa inyo ng mga papel, pwedeng pirmahan, kung para ipahayag yung ating pagtanggi sa batas na ito. Maaaring din nila pansinin na po yan kasi buo na yung isip nila sa bagay na yan. But at least, ang mahalaga po, may pahayag natin sa ating sarili na naniniwala tayo sa kahalagahan ng matrimonyo.
Naniniwala tayo sa katapatan at patanatili ng pagmamahalan pa rin ng mag-asawa sa kabila ng kanilang mga kakulangan. Naniniwala tayo na pwede pa rin hilumin ng pagpapatawad at pag-ibig ang lahat. Kaya nga sabi ni St. Paul doon sa gitna nung paliwanag niya, love never fails. Pagdasal natin yung bawat isa, pagdasal natin yung ating pamilya, at sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, nawa ang pag-ibig na yan sa Panginoong Diyos tunay na mag-alab at panibaguhin tayo upang sa gayon hindi maging hadlang yung ating mga kasalanan, yung ating kahinaan at kakulangan para tayo pare-parehong maging malapit sa Panginoong Diyos.